Good morning. Morning. It's coffee time with God. Yes. Okay. Our gospel reflection today is Jesus and Abraham, taken from chapter 8 of John, verses 51 to 59. Amen. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are descendants of Abraham and have never been enslaved to anyone. How can you say you will become free?" Jesus answered them, "Amen, amen, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever, but a son always remains. So if the Son frees you, then you will truly be free. I know that you are descendants of Abraham, but you are trying to kill me, because my word has no room among you. I tell you what I have seen in the Father's presence. Then do what you have heard from the Father." They answered and said to him, "Our father is Abraham." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do this. You are doing the works of your father." So they said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and am here. I did not come on my own, but he sent me." The Gospel of the Lord. Okay. So ako kasi, actually, pag kukunin ko yung buong ito yung yung proof kasi ito lagi na si Jesus is really God sent, He's the Son of God, di ba? Ang daming sinasabi. Pero gusto ko, ang parang ano sa akin dito yung, if I glorify myself, my glory is worth nothing. Okay. More of practical kasi ako lagi, no? Kasi maraming tao ngayon na masyadong ma-pride, maraming tao ngayon na stress. Why? Because they want glorification for themselves. Dito nga si Jesus, no, sabi niya, if I glorify myself, my glory is worth nothing. Si Jesus pa nagsabi noon. Tayo pa kaya na ordinaryong tao lang tayo, no? Parang sinasabi ko na hindi pala maganda talaga yung you seek glorification for yourself. Actually, glorification comes when you glorify God. Diba? Kasi when you glorify God, si Lord na ang bahala sa lahat ng mga dreams mo, sa lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo.
And without knowing it or without realizing it, mag-glorify ka. Ng ibang tao, nasasabihin sa iyo na, wow, mabuti ka pa, nangyari sa iyo yan. O, ibabalik mo na ngayon kay Lord. Kasi kay God galing yan. Si God kasi ang gumagawa ng lahat para sa akin. It's not me who is glorified, but I glorify God. And sa tuwa ni God, nangyayari yung mga gusto kong mangyari. And syempre, His will be done, diba? So when you do things to glorify God, it's always His will, not your will. Kasi walang mangyayari. It will be nothing. Mm. Yan lang. Ayun. So, dito pala nanggaling yung kasabihan na yung huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. No? Ibig sabihin, wala yun pagkagaling sa'yo. You promote yourself, itinataas mo ang sarili mo, wala yon. Somebody greater than you or siguro yung greatest should be able to glorify you para yung glory na yon talagang totoo. Totoong affirmation that you are truly yung tagasunod or maganda ang ginagawa mo. Ayun. Sa akin naman, Abraham. Father Abraham. Kasi siya ang unang-una na glorify nung Diyos. Siya ang unang-una. And after that, pinadala nga ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay talagang binigyan ng glory ng ating Diyos Ama. Pero yung mga nauna noon na ang sinusundan nila si Father Abraham, hindi nila matanggap si Jesus. Kaya nga si Jesus lagi nilang parang hinahanapan nila. Sabi, si Abraham namatay. Yung mga propeta namatay. Ngayon ikaw, sasabihin mo ikaw ang sinugo ng Diyos. Anong gusto mo sabihin? Para ganon, ano? Si Abraham noon pa sa kanya talaga pinili ng Diyos. So, ito yung parang how can you prove yourself to be God sent o kaya yung talagang binigyan ng o pinadala, sinugo ng Diyos. How can you prove that? Dito kay Jesus, parang sinasabi, if God has glorified me, then totoo na ako ay kanyang sinugo. Ewan ko, hindi ko rin malaman kung paano kung ngayon sasabihin yon. But, ang sa tingin ko, when I connect myself to Jesus, to become a follower of Jesus, ginagawa ko lahat ng ginagawa ni Jesus, God is also glorifying me by my works, yung aking ginagawa. Okay. So, Father Abraham. So, bakit Father Abraham? Siya yung unang-unang parang unang-unang prophet ng panahon. Hindi son, Hindi son. Hindi. Di ba? Father Abraham. So, may kanta pa nga yun, di ba? Ngayon, ang hirap kasi talaga nung kanyang ginawa, no? Talagang wala siyang ibang taong sinundan Tayo, meron si Abraham, meron si ganun. Siya wala, talagang si God lang talagang nangungusap siya sa kanya. Nakakausap niya si God sa kanyang mga visions, sa kanyang mga prayers. Anyway, kaya nga sinabi mo na siya yung first of the first, di ba? Now, pag ikaw, yung panahon na nagtitiwala ka kay Abraham, eto ngayon yung ko sa kanila Nagtitiwala ka kay Abraham. Pagkatapos, sasabihin ni Abraham, merong Diyos na mas Diyos pa sa akin. Di ba? Hindi naman sinasabing siya merong iba di ba? Yan yung ng tao marka ng tao. Yung nag-a-idolize pa.
So parang siguro nahihirapan sila kasi gusto nila, nakikita lang nila. Eh si Jesus nung time nila, si Abraham lang talaga yung nakakakita. Eh ngayon, nung dumating na si Jesus, na lalo silang nahihirapan dahil nakapako sila kay Abraham, no? Na yun talaga yung kanilang father or Abraham nila. Pero sabi mo nga no na parang yung connection ni Abraham yan. Kaya yung Abraham yung connection ni Abraham kay God. Father Abraham. Oo, ni Father Abraham kay God. Yan din yung connection ni Jesus. No? Which is much more kasi si Abraham pinanganak yan. Si Jesus born by the Holy Spirit. Kaya mas talagang mas ano pa siya, no? Mas totoong-totoo talaga the truth of the truest. The truest of the truth. Yun. Kaya yung connection daw natin kay Jesus will truly also glorify us. Kasi yun yung ano yun eh. Parang kumbaga sa, ano yun, nagtanim ka, kung ano yung tinanim mo, yun yung ipupundar, ilalabas mo, kung ano yung ginawa mo sa iba, yun din yung matatanggap mo. Parang ganun yun. So, may connect talaga. Dapat may connection tayo kay God para yung glorification na hinahanap natin, eh mangyari. Kasi yun yung katotohanan. Hmm. Ako siguro ang message sa atin, ano, hindi naman talagang parang of lesser value si Father Abraham. Mm. No, parang lahat yan are relevant at the time nung siya ay Mm. lumabas dyan sa mundo. And Jesus has his own time para ipakilala rin sa mundo. Pero si Jesus, ano siya, even before sa mga prophecy, nababanggit na ang ating Panginoon. I think sa ibang mga parang theology, nasabi na from the start, nandyan na ang ating Panginoon through the Holy Spirit na ano na siya. Eh, yun lang ang para nakita ko. At that point, dun sa mga Jews noon, Father Abraham is relevant. Siya talaga ang sinusundan noon. Tayo naman, sinusundan natin yung kanyang faith, o kung gaano ka, ano yung faith niya. But now, tayo ay panahon na ng ating Panginoong Jesus. So, ang ating ngayong sinusundan ay ang ating Panginoong Jesus who will be the one to glorify us. Pagka nag-glorify ni Jesus, the Father, God the Father, also glorified us. Ganun na yon. So, ano ang magbibigay sa atin ng parang affirmation by Jesus? It is if we follow the words of Jesus, if Jesus remain in our hearts, yung kanyang mga salita na isa sa buhay natin, then Jesus is glorifying us. So ngayon wala yung ano, hindi na nakikita yung mga tinatawag na yung manifestation kapareho nung God the Father na sinabi talaga, narinig yung pag glorify ng God the Father kay Jesus. Yung mga apostoles, paano yan? Hindi na siya talagang binigyan ng glorification ng ating Panginoong Jesus, but the people after them are glorifying all the apostles. Nagkakaroon tayo ng saints, glorify natin yan. And we follow their examples para tayo ay ma, ma, magkaroon ng motivation na sumunod sa yapak ng ating Panginoon through the apostles, yung iba mga saints, yan. And the people who are still living and yet, ang nakikita natin, sumusunod sila sa mga utos ng Diyos, mga sinasabi ng ating Panginoong Jesus. So, sa ngayon, parang nakikita ko, it is not really parang hinahanap natin ang glorification.
Pero we can feel that if we follow the commandments, if we follow the examples of our Lord Jesus and all the saints. Alam mo, actually nga yung word na glorify, tinignan ko ngayon, parang hindi naman applicable sa atin kasi tao lang tayo. Kasi sabi dito yung extreme, extreme admiration yun eh. Diba? Kasi merong unsafe yon sa tayong kapwa tayo-tao. Sabi mo na gino-glorify, parang baka ma-idolize mo pa yung taong yun eh. 'Di ba? So, ako sa tingin ko yung glorification na kaya sinasabi, kasi si Jesus yung nagsasalita. You can glorify Jesus. Pero pag tayo siguro, parang ayokong gamitin yung word na glorification. Although, sinasabi yon, 'di ba? May mga meaning kasi na yung ibig Hindi. sabihin. Ang ibig sabihin, hindi yung nasa baba na tumitingin sa atin, maglo-glorify sa atin. Like Jesus, na naglo-glorify sa kanya, yung sinusundan ko, di ba? Oo. So, yun yung kumbaga sa ko, masaya na ako. Oo. Pero ibig ko sabihin nga, ako ayokong sabihin gino-glorify ako. Sabihin ko na lang, admire. I admire him for what he's doing. Pero I glorify. Kung tayo, hindi nga tama yun. Parang ako, sinusundan ko si Jesus. Who can glorify me? Yes. It is my Lord Jesus. Yes, si Jesus, we glorify him, but if Jesus glorifies us, parang lalong parang wow, si Yun Jesus. yung ating hinahanap. It is our Lord Jesus who will glorify us. Yan. So sa mga tao, siyempre hindi natin hinahanap sa I mga know, tao. pero sobrang yon, pag Diyos pa ang mag-glorify sa Ganun yung sabi ni Jesus eh. Kaya nga inaano ko lang sa akin, parang talagang grabe yon. No, biruin mo yon, sinabi niya yon, yung word pa na glorify. So dapat tayo talaga magsikap tayo, no, ito sa message nga na magsikap tayo talaga na magtiwala kay God. Kasi ang dami na niyang promises sa atin. Parang close ears tayo eh. Nakikita naman natin, nakasulat na sa Bible. Nung panahon noon, tingnan mo, inaano pa siya, no? Binabato pa siya. Tayo kaya, nababasa na natin kung ano yung katotohanan. Hindi, i-ignore pa ba natin yun? Kaya, habang buhay pa tayo, no, lalo na mga seniors na, kaya tayo nagiging senior eh. Kasi binibigyan pa tayo ng chance. Tapos kailangan maging weak tayo. Di ba kayo nagtataka bakit weak yung senior? Kasi pag weak ka, it is God who is strong in you. Kasi pag lagi tayong malakas, hindi tayo hingin tulong kay God eh. Yayabang tayo eh. O ang tingin ko, yung pinaka-proof na tayo ay glorify ni God is when we are with Him in heaven. Yes. Yun na yung pinaka-uno. No? Correct. God has glorified us Yes. when we meet Him face to face. Tsaka dun mo masasabi na talagang, talagang magpapasalamat ka na hindi na wasted yung mga Pero ginagawa. tama ka ron. I do not expect na, halimbawa, aasahan natin, glorify tayo ng mga followers natin o yung mga tao na ginaguide natin. Siyempre, Hindi talaga. Yung word lang naman. Basta ang nag-glorify, sabi nga ni Jesus, pagka nag-glorify sa akin, is my Father. Yan talaga. Tayo naman, hindi na natin maririnig yon. But when we are with God, face to face with God, I know that God has glorified me. Tama, di ba? Dinala niya sa taas yung ating glorified body. Sabi ko. So, tama. yung glorification natin. Yeah, okay yun. Tama, glorified. Modification. Tawag nga glorified body. Kung kailan namatay na ha. Yan ang ating magiging motivation. So, wag tayong matatakot sa death. Kasi that is the time that when our body becomes glorified. Glorified body. Okay, yan po yung ating pupursigihin. Okay. Lalo na ngayong Lent, marami tayong pwedeng grasyang matanggap. Okay. So, see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.